Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, malakas na palakpak papuri sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. Amen. Good afternoon, good morning, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po ako na lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Lahat po ng blessed ngayon, magsabi nga po na malakas na Amen. Dahil ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon ngayong araw na ito, I believe that the Lord already opened your hearts para po sa pag-receive ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ang Panginoon po ay may inihandang mensahe para sa atin. In fact, hindi lang ito mensahe, ito isang pagkain ng ating spiritual life. The Bible said in Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay walang word ng Panginoon, kasi po ang tao ay composed din ng spirit. Kaya kinakailangan yung spiritual life niya ay kumakain. So sino mang tao, sino mang nilalang, sino mang buhay na human sa mundong ito ng walang word of God, it's either siya ay spiritually dead or siya ay spiritually malnourished. Kaya nga po, napaka-importante ng word sa isang tao. Lalo na maging sa Christian at unbeliever, para nang sa gayon siya ay nabubuhay. Kaya napaka-importante po nitong seed na ito, dahil yung seed po na ito ay makakatulong sa atin ng malaki, hindi lamang sa salvation natin, kundi para sa ating ikapamumuhay, araw-araw, sa kalakasan natin. At naniniwala po ko ng bawat isa sa atin dito ay may pinagdadaanan sa buhay. Thank God, kasi ibig sabihin, ikaw ay buhay pa, at kapag ikaw ay may pinagdadaanan, kapag kasama mo si Lord, tiyak ikaw ay may patutunguhan. So regardless ng ating mga situations ngayon, ang importante ay kasama natin ang Panginoon, and the Lord will feed us today sa kanyang banal at makapangyarihang salita. So tayo po ngayon ay nasa second installment po ng ating series ngayong buwan na ito, Seasons of the Soul. Yung mga seasons na ito sa buhay ng isang tao, napakaganda po nung pinag-usapan natin noong nakaraan, na may iba't ibang mga season sa buhay ng isang tao na kung saan hindi mo pwedeng pilitin para kang bumangga sa isang, yung illustration nga natin noong nakaraan, para kang bumangga sa isang lighthouse na hindi mo na mababago yon, yung sinet na Panginoon na season na yon, dahil siya nagsiset ng season. Sabi sa Book of Daniel, ang kinakailangan, tayo ang magbago. Hindi si Lord ang magbabago, tayo ang magbabago. At ibig sabihin, tayo ang susunod, tayo ang mag-adjust din sa according sa kagustuhan ng ating Panginoon. So dito po sa pag-uusapan natin ngayon, dahil nga sa pabago-bago nating panahon, and even yung sa season na kinalalagyan natin, ang tanong natin ngayon is, paano ba mananatiling matatag? Paano ba tayo mananatiling consistent, productive? Sa panahon na kung saan, yung sa season ng buhay natin na parang napakabagal. Season ng buhay natin na parang napakatahimik o parang walang nangyayari na season sa ating buhay. Madalas ko po itong naririnig sa mga leaders, even sa mga negosyante, and even sa bawat individual, na dumadating yung panahon na parang ang bagal-bagal ng usad ng kanilang buhay, na parang ang tahitahimik ng kalangitan para sa kanila, at parang walang nangyayari sa ating buhay. Ito yung mga parang walang nangyayari talaga sa ating buhay. So may mga panahon po na parang wala kang nakikitang progress. Nagpipray ka pero parang walang sagot. Nagsusumikap ka pero parang walang resulta. Pero malinaw ang sabi ng salita ng ating Panginoon. May aanihin ka kung hindi ka susuko. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon, araw na ito. Because the greatest danger in the Christian life is not that we will fail, but we will quit. Ang isa po sa pinakamatinding danger sa buhay ng isang mananampalataya, hindi sa magfe-fail siya eh. Ang isa sa pinakamatinding danger sa buhay ng mananampalataya ay yung panahon na siya'y nag-quit. Why? Lahat naman nagpe-fail eh. Kahit gaano kapogi at kaganda yung katabi mo, tignan mo. Marami ng failures sa buhay yan. The question is, why nandito ka pa rin at bakit nandiyan pa rin siya?
Dahil sa kabila na napakaraming failures sa buhay, di siya nag-quit. Kaya nga po ito ang isa sa pinakamatinding pwedeng mangyari, pinakamatinding danger sa buhay ng isang tao. Hindi siya mag-fail because lahat mag-fail. Tiyak yan, talagang lahat tayo may mga failures na mangyayari sa ating buhay dahil tayo ay tao. Nandito tayo sa fallen world na ito. Pero ang pinakamatinding danger ay yung mag-quit ka. So hindi ka natatalo dahil nahihirapan ka. Natatalo ka dahil sumusuko ka. Ulitin ko po. Hindi ka natatalo dahil nahihirapan ka. Natatalo ka dahil sumuko ka. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. At dalangin ko makakain ang ating spiritual life. Manorish ang ating spiritual life ngayon. And I don't know kung ano man po ang pinagdadaanan natin ngayon, but naniniwala ko ano man yung season na yan, na tila baga parang ang bagal, tila baga parang walang nangyayari, tila baga parang napakatahimik, ito yung sagot sa mga ganyang seasons na pinagdadaanan natin sa buhay. I want you to open your Bible with me in Galatians chapter 6, verse 9. Galatians chapter 6, verse 9. Sinabi po ni Apostle Paul sa church dito sa Galatia, let us not grow weary in doing good. For in due season, we will reap if we will not give up. Ulitin ko po let us not grow weary in doing good. For in due season, we shall reap if we do not give up. Yan po yung etong text natin ngayon ay sa Galatians chapter 6 verse 9. Kaya lang po napaka-importante po nung context nito, of course. Napaka-importante po kapag yung immediate context niya. Kung mababasa po natin yung verses 7 hanggang 8, makikita po natin nakalagay doon that God is not mocked. Whatever a man sows, he will also reap. Kung ano ang kanyang itinanim, ganun din ang kanyang aanihin. Yun po yung immediate context niya. Of course, yung remote context nitong passage na ito, o yung kabuuan niya ng Book of Galatians, may mga kinakaharap po silang matinding problema. Lagi ko pong binabanggit, for you to understand and interpret the Bible properly, isa po sa pinaka-importanting rule dito is we must know the literary genre nung ating binabasa. Kasi nakakaapekto sa ating panonood, sa ating pagbabasa, kung alam natin yung genre nito. Kumbaga, para kapag rock, dapat, yung genre niya, dapat ganun din yung uri ng pagkanta natin. Katulad po nito, ito po ay letter. Diba sinabi ko nga po, kapag siya'y narrative, ibig sabihin, importante makita yung mga characters doon at ilalagay mo yung sarili mo doon sa binabasa mo o pinapanood mo, mas lalong kumokonek at lalong buhay yung iyong pinapanood at binabasa kapag alam natin yung genre. Now, ito po ay epistle. Ito po ay letter. Kadalasan po, ang purpose ng letter ay, kung hindi commendation, may kinokomend doon sa mga tao, pero madalas ito ay correction. May ibig sabihin, may problema na kinakaharap sila dito. So meron pong mga Judaizers dito, ito po yung mga Christian na Hudyo, na kung saan para po sa kanila, hindi sapat yung pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. Lagi nilang gustong dagdagan yung salvation. Para masave ang isang tao, faith plus yung kanila pong tradition. Especially, bawa, yung circumcision, na binabanggit po dito sa passage na ito. So ang problema, nasisira, nawawasak, nagbabackslide, bumabalik sa dating buhay, yung mga mananampalataya. Kaya sumulat dito si Apostol Pablo. Now, pagdating ng verses 6 hanggang 7, sinabi niya dito, nagturo si Apostle Paul ng sowing and reaping. Now, pagdating sa sowing, if sowing takes time before reaping, di ba po, pag nagtanim, hindi naman agad aani kasi may season ng pagtatanim, may season din naman ng pag-ani. Ito maganda ngayon. Pero kasi, nangangailangan ng time ang pag-ani. Hindi porket na itanim na natin siya
aani na agad tayo. Now, if sowing takes time before reaping, what should we do in the meantime? Ano ang gagawin natin sa panahon na naghihintay tayo ng ani natin? Why? Crucial po kasi siya. Kaya sinabi dito sa text natin, let us not grow weary in doing good. Why? Sa panahon na yon, yung gap na iyon between sowing and reaping, napaka-crucial po niya. Kasi parang may tutubong weeds doon na sisira sa atin habang tayo'y naghihintay. Parang ang magsasaka. Kapag siya po ay nainip, naasar, dahil ang tagal tumubo, hindi niya na po aalagaan yung kanyang tinanim. Na-discourage na siya, parang ganito po siya. Kasi sowing and reaping yung before netong verse na ito, ng 9 eh. Kaya nga sinabi dito, let us not grow weary. Ang dami po kasing tumutubo between sowing and reaping. Kaya maraming mga tao hindi umani. Kasi may mga tumubo na kung saan nakaapekto sa kanyang buhay bago pa man niya din maani yung mga bagay na kanyang tinanim. Kaya nga, if sowing takes time before reaping, what should we do in the meantime? Paul writes to believers who are tempted to give up. Sinulatan ni Apostle Paul yung mga mananampalataya na ayaw na talaga, halos umaayaw na, natitempt na sila na mag-give up. So his instruction is not emotional. But rather, it is intentional. Yung instruction ni Apostle Paul sa kanila, hindi siya emotional but intentional. Ano po yun? If you don't quit in your season, you will reap in your season. Kapag hindi ka nag-quit dyan sa season na yan, aani ka sa season na yan. So join me in our message today entitled, When Your Season Feels Slow. When your season feels slow. Why? Kasi dumadaan talaga tayo sa ganitong season na ito. After magtanim, after mong may ginawa, after ka namang nagsumikap, pero bakit parang ang bagal, nakakatempt ng sumuko, doon mas maraming bumibigay. After magtanim at before umani. Napaka-crucial nung season na yon. Kaya maraming mga tao, hindi na sila naka-harvest. Hindi na nila naani yung mga magagandang na itanim nila sa kanilang buhay. Kasi hindi porket nagtanim, maaani. Importante yung gap na yon. Ito yung sasagutin nitong passage na ito. Ano ang gagawin mo sa panahon na naghihintay ka ng aanihin mo? Ano ang gagawin mo sa panahon na ito na parang ang hirap, parang ang tahitahimik ng sitwasyon? How can we stay committed in our season when results are not yet visible? Paano tayo mananatili dun sa season na yon? Lalo na kapag ang resulta, hindi pa natin nakikita. So naniniwala ko na marami na sa atin dito nagtanim ka na. Papunta ka na dun sa anihan. Kaya lang napaka-crucial na ito. That's why majority of people, hindi sila nakaani. Hindi nila natikman yung napakasaganang ani ng kanilang buhay dahil dun sila bumigay. Dun sa gap na yon, dun sa season na yon ng waiting, sa season na yon ng silence, sa season na yon ng hardship, sa season na yon ng dapat nagpe-persevere, nagsasacrifice ang isang tao. At naniniwala ko kaya mo mapapakinggan ito. Kasi hahayaan ng Panginoon, tuturuan tayo ng Panginoon, regardless of your age. Kung ikaw man ay nakapagtanim ng mga mabubuting bagay, naniniwala ko, iaalaw ng Panginoon na maani mo ito. Hindi masasayang lahat ng tinanim mo sa buhay na ito. Dahil simula sa araw na ito, makikita natin yung sekreto kung paano tayo pupunta doon sa matinding ani ng ating buhay. Lahat po ng ready at excited nga na ngayon na matuto, mabago at mapagpala, magsabi po ng malakas na Amen. Pwede po ba palakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito? Praise the Lord. How can we stay committed in our season when results are not yet visible? Dito sa crucial season na ito, number
1. Sinabi po sa verse 9. Di ba, magtapos ng sowing and reaping. Ito na sinabi niya, na teaching niya, o paano na tayo ngayon? Aani. Nagtatanim naman na kayo. O kaya ito ang ginagawa ninyo. Anong gagawin mo? Sabi dito, let us not grow weary in doing good. For in due season, we will reap if we do not give up. Ano ang gagawin natin sa season na ito? Paano tayo magiging committed sa panahon na hindi pa visible yung resulta sa mga pagtatanim na ginagawa natin? Number 1, be firm in your season. Be firm in your season. That's why sabi ni Apostle Paul, let us not grow weary in doing good. Alam niyo po ba yung phrase na grow weary comes from the Greek word egkakeo. Ang ibig sabihin po nito is to lose heart. Let us not grow weary, to become discouraged, to faint inwardly. Ulitin ko po yung weariness dito, hindi po siya physical exhaustion. Yung sinabi niyang, let us not grow weary. Hindi lang po siya yung, of course, lahat ng tao napapagod. Pero more than ng physical exhaustion, yung tinuturo ni Apostle Paul. Why? Marami namang umani, pero pagod naman, nakakapagod naman talaga magtrabaho eh. Nakakapagod naman talagang gumawa ng mabuti. Maniwala po kayo. Kaya maraming tao sumuko na eh. Kasi gumagawa ka ng mabuti, may alam mo yon, may criticism. Gumawa ka ng masama, may magkikriticize sa'yo at may maiinis sa'yo. Gumawa ka ng mabuti, may magkikriticize pa rin sa'yo at may maiinis sa'yo. Eh di gumawa ka na lang ng mabuti. Kasama mo pa si Lord. Tiyak nyo may aanihin. Kaya nga sinabi dito, let us not grow weary. This is not about physical exhaustion. It is about spiritual discouragement. Why? Because Apostle Paul is addressing the inner collapse before the outward quitting. Ang ina-address dito ni Apostle Paul, yung inner collapse. Why? Alam niyo yun, before nag-quit outwardly ang isang tao, may nag-collapse muna sa kanya inwardly. Before bumigay yan, outwardly, may nag-collapse muna inwardly sa isang tao. Ito yung ina-address dito. Ito yung ibig sabihin niya na let us not grow weary. Why? Because the battle is not first in your hands. Ulitin ko po. The battle is not first in your hands. It is in your heart. Ang unang-unang battle, wala sa kamay natin. Nandito muna yung unang battle natin. So bago tayo sumuko sa labas, sumuko muna tayo sa loob. Bago ka sumuko dun sa labas, bago nakita na, ayaw ko na, o hindi mo man sinabi, pero umayaw ka na muna sa kaloob-looban mo. Naisip mo na muna, naramdaman mo na muna. Ulitin ko, bago ka sumuko sa labas, sumuko ka muna sa loob. Why? Because weariness is natural. Natural naman talagang dadaan tayo. Kaya sinabi ni Apostle Paul, let us not grow weary. Why? Tayong lahat ay nakakaranas ng weariness. Weariness is natural, but quitting is optional. Mukhang pogi lang sa maganda yung katabi mo, pero maniwala ka, marami ng weariness na naranasan yan. Dami ng pagsubok na naranasan yan. Yung iba, tinadtad na lang ng makeup. Yung iba, dinamihan na lang ng ligo sa tindi ng pagsubok sa buhay. Pero dami ng pagsubok, di ka pa naliligo. Dami ng pagsubok, pinapabayaan pa natin yung katawan natin. Di ba? Lalo mapapabilis ang bagsak natin yan. Pero sa dami ng pagsubok, alam mo yun, di ka pa rin bumibigay inwardly. Inaayos pa rin natin yung isip natin, yung ating kaloob-looban. Eh, pambihira, kakayanan natin yan. But why? Weariness is natural. Lahat tayo dumadaan dito. But ang quitting, optional yan. It's up to us kung quit tayo o hindi. Why? Because the enemy attacks consistency more than capability. Ang inaatake ng kaaway ay yung consistency. More than capability, maraming tao ang magaling, kaya lang mainipin.
Ang dami kong taong kakilala, napakagaling. Kaya lang bakit bumagsak? Napakamainipin. Di tuloy ani. Samantalang yung hindi kagalingan, nadidevelop niya yung perseverance, sige, natututo kahit slow learner, kopya-kopya, una, gaya-gaya lang, upo-upo lang, sunod-sunod lang sa una, tiis-tiis lang, hindi siya sumusuko. Naunahan niya na yung napakagagaling, napakatalinong tao. Ang kalaban mo ay hindi lang problema, kundi discouragement. That's why endurance is proof na committed ka pa rin. Yung magtitiis, kahit na naiinis, kahit na pawis, kahit na nahihirapan. Someone said that it is not the load that breaks you down. It is the way you carry it. It is not the load that breaks you down. It is the way you carry it. Kaya marami pong mga buto ang bumigay. Hindi naman dahil sa load mali yung the way magkarga, yung may pupulutin ka lang, kala natin basta pulutin mo lang ng ganon. Hindi, yung iba doon lalong nasisira yung buto nila. May tamang pamamaraan ng pagpulot, lalo na medyo mabigat-bigat. It is not the load that breaks you down. It is the way you carry it. Kaya nga hindi bigat ang nagpapabagsak, kundi paano natin dinadala yung load na yon na meron tayo. At alam niyo po ba, mga kapatid, that according to Hebrews chapter 12, verse 3, kahit si Jesus Christ nag-endure din siya. Nag-endure, pinagtiisan din ng Panginoon yung mga nangyari sa Kanya. That's why your firmness reflects your focus. Your firmness reflects your focus. Kaya tayo nananatiling firm. Ibig sabihin nun, hindi pa rin natin tinatanggal ang ating paningin doon sa mga dapat nating gawin, sa mga importanteng bagay. Bantayan mo ang puso mo laban sa discouragement. I-feed natin ang ating spirit araw-araw ng word at ng prayer. Huwag mong i-interpret ang delay bilang denial. Hindi porket hindi mo pa nakikitang tumutubo ay wala nang tutubo. May titanim ka naman That's why don't interpret delay bilang denial. Stay planted even when nothing seems to be growing. Manatili kang nakatanim kahit wala ka pang nakikitang bunga. So how can we stay committed in our season when results are not yet visible? Napaka-importante po, ulitin ko po yung gap na yon, yung season na ito, between ng sowing at ng reaping, anong gagawin natin? Sabi dito, let us not grow weary. Why? Weariness is natural, but quitting is optional. So be firm in your season. Tiis lang. Manatili lang tayo. Kayanin lang natin. Dahil kaya naman talaga. Sabi ng Bible, I can do all things through Christ who gives me strength. Kung ikaw lang di mo kaya. Pero kung naniniwala ka na kasama mo ang Panginoon, kaya mo. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo. Ay sinabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ. Kung wala si Lord, pwede ka nang bumigay. Pero kung naniniwala ka na kasama mo ang Panginoon, you can be firm in your season. Number 2. Una, manatili ka lang. Kasi maraming tao, ulitin ko po, matalino, kaya lang may nipin. Sayang yung talino mo kung maiinip ka. Hindi ka haani talaga. Pero kahit na hindi masyadong kagalingan ng tao, maraming mga failures na nangyayari sa kanya, hindi lang talaga siya aayaw. Naniwala mo kayo. Darating ang panahon ng matinding harvest sa buhay mo. Number 2. Ano ang gagawin natin? Paano tayo mag-stay na committed in our season? Especially when results are not yet visible. Sabi dito, let us not grow weary. Tignan po natin yung susunod. In doing good. Let us not grow weary. Huwag mo nga hayaan na may nag-grow na weariness. Tiyak yan may weariness. So kapag yung weeds na yan, sa isang halaman, nakikita natin na hindi naman parte ng magandang pagtubo, hindi makakatulong sa magandang pagtubo ng halaman, di ba pinuputol na po natin siya? Habang maaga pa lang. That's why weariness is natural. Kaya lang, it's up to you. Nakikita natin na may hindi magandang tumutubo, hinayaan lang natin siya. Kaya nga, let us not grow weary.
Pangalawa, in doing good. So be firm in your season. Number 2, be faithful in your season. Napaka-importante po ng faithfulness. Hindi lang ako bibigay. Samahan natin ito. Alam niyo po, yung doing good came from the Greek word kalapoieo. Ang ibig sabihin po nito is to do what is noble, honorable, beneficial. To do what is noble, honorable, and beneficial. Alam niyo po, this refers to intentional, continuous acts of righteousness. Hindi po siya occasional burst lamang ng goodness. Halimbawa, feeling good ako ngayon, gagawin ko ito. Hindi siya ganon. Yung pag nararamdaman lang, doon gagawa ng mabuti. Kahit hindi mo nararamdaman, dapat tayong gumawa ng mabuti. Ito yung sinasabi dito. Kaya nga malaki ang pinagkaiba ng motivation saka discipline. Motivation gets you going. But discipline gets you growing. Kasi mawawala ang motivation sa isang tao. Pero kapag disiplinado ang isang tao, tutuloy pa rin siya at gagawin niya pa rin yung tama. Ibig sabihin po nito is consistent na paggawa ng mabuti. Hindi siya one time, big time, na minsan gagawa ko ng mabuti kapag feel ko siya. Pero kapag gawa ka na ng mabuti, kahit hindi mo feel na gumawa ng mabuti, doon na nag-iiba ang tao. Yun ang tawag doon, faithfulness. Hindi mo lang mamahalin yung nanay mo sa panahon na may nabibigay siyang baon sa'yo. Mahal mo pa rin siya sa panahon na napapagalitan ka niya. Hindi mo lang mahal yung anak mo sa panahon na maganda ginagawa niya. Hindi ka lang gagawa ng mabuti sa panahon na maganda ginagawa niya. Napansin niyo po? Kaya nananatili ang isang relationship kasi gumagawa ka pa rin ng mabuti kahit hindi na siya nagiging mabuti. Consistency. Kahit hindi siya faithful ka pa rin. Ganun si Lord. Nakawa natin siya. Hindi siya burst lang. Ay, gagawa ko ng mabuti kapag mabuti lahat sa akin ng tao. Pero pag hindi na sila mabuti, hindi na ako magiging mabuti. That's not faithfulness. Ang faithfulness, kahit wag na silang gumawa ng mabuti, gagawa ko pa rin ako ng tama. Kahit yung paligid ko hindi gumagawa ng tama at magre-remain talaga ang aani sa dulong-dulo ng tama, yung may faithfulness. Kaya sinabi dito, let us not grow weary in doing good. That's why faithfulness is not dramatic. Hindi siya drama lang. It is daily discipline. Someone said, success is not in what you achieve, but in who you become. Ang tagumpay po, hindi kung ano ang na-achieve natin, kundi kung sino tayo. Ano nangyari sa ating buhay. Why? Achievements? Wala yan eh. Mauubos yan. Nakakuha tayo ng bonus, karoon tayo ng sasakyan, karoon tayo ng bahay, wala yan. Yung pera na meron tayo, pwede rin mawala yan. Pero, kung sino tayo, ano yung nabuo sa atin, yung karakter na nabuo sa atin, mawala man ang pera mo, magkakaroon ka ulit kahit mawala yan. Kasi may tamang puso eh. Nakuha mo natin siya, may tamang karakter na develop. Sige na, mawala yung mga material na bagay na yan. Magkakaroon ka ulit yan. Hindi katulad ng mga tao, one time, big time, nabigyan ng pera, nangyari sa kanila ito, nakuha nila sa mabilis na kapamaraanan, sa masamang kapamaraanan, yung napakalaking bulto ng pera, o kayamanan, o anumang bagay. Pag nawala yon, wala na, hindi na sila makakabalik. Pag na-zero-zero yung bank account, wala na, bibigay na sila sa buhay. Pero ang tao, ang matagumpay, tunay na matagumpay na tao, kahit mawala yung mga bagay na yon, ano ang naging ikaw after ng process na yon? Hindi ka matatakot mawala ng mga bagay sa buhay. Kasi tiyak yan, alam mo kung paano kumuha nun. Alam mo kung paano magkaroon nun. Kasi na-develop yung faithfulness kahit na nahihirapan. So that's why success is not what you achieve, but in who you become. Sino tayo? Ano nangyari sa atin sa panahon ng prosesong yon? Ano ang magandang karakter na na-develop sa atin? Habang tayo ay naghihintay ng graduation, habang tayo ay naghihintay
ng mapakalaking blessing ng ating buhay. Habang hinihintay natin yung magagandang bagay na yun, ano yung na-develop? Why? Kahit na mawala sa susunod yung mga material na mga bagay na yon, dahil may isang bagay na na-develop sa ating buhay na hindi nawawala at hindi mananakaw ng mga tao. Hindi ka bibigay sa buhay kahit mawala siya. Why? Kaya mo ulit magkaroon nun. Kasi hindi ka susuko. Hindi fame ang hanap ng Diyos sa atin, kundi faithfulness. Small, consistent actions, tandaan po natin, ay may malaking impact over time. Stay faithful. Pwede po bang sabihin natin sa katabi natin, stay faithful. Between sowing and reaping, napaka-importante ng firmness. At pangalawa, napaka-importante ng faithfulness. Kahit hindi tayo nakikita ng tao, tandaan po natin, nakikita tayo ng Diyos. Kasi pwede tayong bumigay dahil wala nakaka-acknowledge sa atin, nakaka-recognize sa atin, pwede talaga yun. Pero ang hindi pwede, yung hindi ka nakikita ng Panginoon, tiyak yan, kita tayo ng Panginoon. Yung faithfulness na hindi nakikita ng tao, nakikita yan ng Panginoon. At yung faithfulness na yan, sinusuklian yan ng ating Panginoon. Tiyak yan, manatili ka lang at magpatuloy ka lang. Come on! Let us not grow weary in doing good. Hindi importante kung gaano kalaki ang ginagawa natin, kundi kung gaano tayo ka-consistent. So keep serving even when it feels repetitive. Mag-serve kahit paulit-ulit mong ginagawa ito. Keep loving even when it is not reciprocated. Magmahal kahit hindi nasusuklian. Ayun yung sinasabi niya dito. Let us not grow weary in doing good. Ay tila baga wala ka pang nakikita na resulta, gumawa ka pa rin ng mabuti. Why? Importante yung nade-develop sa yung magandang traits kaysa yung mga material na bagay na yon. Kasi kahit na matagtad tayo ng material na bagay, kung wala sa atin na develop na faithfulness, basuran lahat ng yon. Kasi mawawala talaga siya. Mawawala yung mga bagay-bagay, pwedeng maubos yung mga bagay-bagay, pero yung magandang traits na develop sa ating buhay, yun ang mananatili. Keep sowing even when it is not celebrated. Magbigay tayo kahit walang applause. Kahit hindi tayo pinapalakpakan. So do good, not because it is easy, but because it is right. Ulitin ko po, do good, not because it is easy. Hindi po laging madali ang paggawa ng mabuti. Maniwala po kayo, gagawa ka na lang ng mabuti, mahirap pa. Kasi minsan, makikriticize ka pa, kung ano-ano pang kwento ang pwedeng sabihin sa'yo. Pero mo gumawa ka na ng mabuti. Ikaw pa pinagkwentuhan ng ganyan. Ikaw pa pinagchismisan. Gumawa ka ng mabuti. Yung, alam mo yun, may nanghihingi sa'yo sa kalye, pwede po ba, pahingi po ako ng pagkain, gutom na po pamilya namin. Binigyan mo ng isang tinapay, yung kakainin mo na lang, binigay mo na sa kanya, ay, kulang pa po to. Pero ay, binigyan mo na. Kulang pa po to, pahingi pa po ng ano, wala ka nang makain, kulang pa ito. Naku, maniwala po kayo mga kapatid. Pero gumawa ka pa rin ng mabuti, huwag magsisisihan yon. Huwag mong pagsisisihan, kasi tiyak yun, may pag-ani na susunod sa'yo. May pag-ani, susundan ng pag-ani, yung mga mabubuting ginawa natin ngayon. Do good, not because it is easy, but because it is right. So how can we stay committed in our season when results are not yet visible? Una, be firm. Tuloy ka lang. Manatili ka lang. Pangalawa, be faithful. Do not grow weary in doing good. Importante dyan, hindi yung mangyayari bukas, kundi yung nangyayari sa kaloob-looban natin ngayon habang hinihintay natin yung bukas. Maraming mga tao naghihintay ng Mr. Right sa kanilang buhay. Hindi naman siya nagiging Miss Right. Naghihintay ng Miss Right. Hindi naman siya nagiging Mr. Right. Alam mo, naghihintay ako ng Mr. Right. Bago dumating yan, ikaw muna maging mabuti. Kahit hindi siya dumating, naging mabuti ka, panalo ka pa rin. Ay naghihintay tayo ng mabuting tao sa ating buhay, di tayo muna maging mabuting tao bago dumating yon.
Nakuha po natin siya. Kaya sinasabi dito, bago pa man mangyari yun, litin ko, sowing and reaping, let us not grow weary in doing good. Panalo ka pa rin kasi dito. Hindi ka lugi, importante ni yung mga tao kasi na mabilisan nilang nakuha ang isang bagay. Kung makuha man nila yon, wala naman na-develop na firmness. Wala na-develop na faithfulness. Mabilis gumuho yung mga bagay na yon. Last but definitely not the least. Sinabi nito, let us not grow weary in doing good. Tignan niyo po ito. For in due season, we will reap if we do not give up. Number 3, be fruitful in your season. Yung number 2 natin, be faithful. Yung number 1 natin, be firm. And then yung number 3 natin, be fruitful. Alam niyo po yung word na reap dito ay nanggaling sa Greek word na therizo. Ang ibig sabihin niyan, to harvest, to gather results. Now, in due season, dito, ang ibig sabihin niyan ay kairos. Ito, tignan niyo po. Yung due season dito, kairos, ang ibig sabihin nito, pinag-usapan natin noong nakaraan, appointed time. God ordained time. So this is not about chronological time, chronos, yung relo, na sunod-sunod. Ito po ay divine timing, kairos. Hindi timing ng relo, kundi timing ni God. Divine timing siya. So hindi ito kailan mo gusto, kundi kailan ni God gusto. Ulitin ko po ito. Kasi minsan, o madalas, madidisappoint tayo kasi timeline natin eh. Minsan di nasusunod. So kapag hindi nasusunod yun, we will grow weary. O kaya naman, pwede na tayong umayaw, mag-quit na tayo. Pero tandaan po natin yung in due season, we will reap if we do not give up. Ang ibig sabihin nito, kairos siya. God-ordained siya. Divine timing siya. Hindi time sa relo natin. Ngayon, kung, limbawa, gusto mo alas 2 mangyari sa'yo to, hindi nangyari yon. Hindi ka pa rin give up. Why? Ang importante sa'yo, hindi yung chronos, kundi yung kairos. Kasi pag sinabing appointed time, hindi man mangyari sa oras mo, hindi man mangyari sa oras na inaasahan mo, pero umasa ka na mangyayari sa tamang oras na ibinigay ng Panginoon. Kasi magfe-fail ang oras natin, pero ang oras ng Panginoon, hindi magfe-fail yan. Mangyayari yan. Tiyak na may mangyayari. Tiyak na may anihan na mangyayari. Kasi may appointed time ang harvest. May appointed siya. Hindi pwedeng hindi umani ang isang tao na hindi magiging firm. Hindi pwede na hindi makaani ng matinding blessing ang isang tao na hindi faithful. Why? May kairos si Lord. Harangan man ng tao yan. Harangan man ng demonyo yan. Walang makakapigil sa appointed time na iyon. Sa mga taong nanatili, naging firm at naging faithful. Why? Hindi nila kayang harangan kapag si Lord ang nagbuhos ng pagpapala sa buhay ng kanyang mga tapat na anak. Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God. So harvest is not random. It is scheduled by God. That's why fruitfulness is not forced. Hindi natin siya pwedeng ipilit. Yes, magkukultivate tayo, mag-aalaga tayo, pero hindi natin siya pwedeng ipilit lagi. It is not forced, ang fruitfulness. It is formed over time. Hindi siya biglaan. Hindi siya forced. It is formed over time. Kasi in due season, we will reap if we do not give up. Kairos. God ordained time. Sabi ni A.W. Tozer, God is never in a hurry, but He is always on time. Hindi aligaga si Lord. So sa mga single dito, hindi aligaga si Lord. Pwedeng tayo, oo. Pero hindi natatakot si Lord. Sa ganyan, alam niya kung paano kanya pagpapalain. Kaya habang ikaw, libawa, kinakabahan ka na. Bawa may business ka. Hindi basta-basta siya.
Kaya para nagtatanim ulit yan eh. Sa business, hindi porket ayaw ko man discourage eh, pero importante real talk din kasi eh. Para alam natin, pagtatanim pala, masasaktan ka dito. Kapag bago ka pala umani, magsasacrifice ka pala. Ganon din po. Kapag start-up ka, malamang sa malamang, may pagkaluging mangyayari. Kaya maraming din nagninegosyo kasi alam, pag nalaman nila to, di na nila itutuloy, hindi ka pwede magnegosyante kung ganon. Kasi ayaw ka eh. At 50% ng mga negosyo po, nagsasara dun sa range ng 3 to 5 years. Kapag hindi naging tama yung timpla na gagawin, kalahati niya nagsasara. Yung sa range ng 3 to 5 years. Kaya importante, lagpasan mo yung time na yon, yung years na yon. Pag lumagpas ka na ng bahagyado, may labang ka na. Kasi yun po yung nakikita na pwedeng mangyari. Nakuha po natin siya. So hindi natin siya pwedeng i-force sa God. Na umaro-OI na ako bukas. Hindi talaga. It is not force. It is formed over time. May ipinoporma dito. Panahon. So delay is not denial. Hindi porket nadidelay tayo, denial na yon. Hindi po. It is development. Kaya pala, hindi natin agad-agad nakuha itong bagay na ito. Hindi sa dininay tayo ni Lord na nakalimutan niya tayo. May dinidevelop pala si Lord sa atin. Kaya may mga blessing na inaasahan mo, kala mo wala na, hindi. Mapapasayo yon sa tamang oras ng Panginoon. Magpatuloy ka lang. Matuto lang tayo maging faithful dun sa proseso. At maniwala tayo, magiging fruitful tayo. Doon mismo sa season natin. Because God's timing is never late. It is always layered with purpose. Ulitin ko po, God's timing is never late. It is layered with purpose. Hindi late si God. Perfect ang timing ng ating Panginoon. That's why we have to trust God's timing even when it contradict our expectation. Ulitin ko, importante rin yung nagpaplano tayo. Di ba? Create a timeline with a deadline. Ganun yung goal eh. Biblical din naman siya. Ngayon, kaya lang tayo, sumasablay tayo. Kaya nga, many are the plans, sabi ng Book of Proverbs, in man's heart. Kasi gusto ng Panginoon, nagpaplano tayo. But the Lord's purpose will prevail. So mag-fail man yung plan natin, hindi man siya sumunod sang-ayon dun sa kronos natin. Tandaan natin, may kairos ang Panginoon. Pigilan ng tao, pigilan ng timonyo, pigilan ng mundo, hindi mapipigilan ang Panginoon sa pagbubuhos ng pagpapala niya sa mga taong faithful at firm nagpapatuloy sa ating Panginoon. So huwag mong hukayin ang seed dahil lang wala pang bunga. Ano ba to? Ang tagal naman mamunga ng manggang ito. 3 linggo pa lang yan. Huwag mong hukayin. Huwag ka mainis. Stay committed. Your harvest depends on your endurance. If you don't quit, tandaan natin, you will collect. If you don't quit, you will collect. Kung hindi ka susuko, tiyak yan may aanihan ka. So be fruitful in your season. Tiyak yan may bunga ang season mong yan. Hindi ka ipinanganak sa mundong ito. Hindi ka nananatiling buhay ngayon nang wala ka nang pwedeng maging bunga. The mere fact na buhay ka pa ngayon, bubunga ka pa, maniwala ka. Marami ka pang i-harvest sa mundong ito sa mga kabataan, sa mga professionals na nandirito, sa mga may edad na nandirito. If you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Magiging fruitful ka pa dyan sa season na yan na kinalalagyan mo ngayon. Come on, malakas na papuri sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Hindi pwedeng, alam niyo po, sa probinsya po, before ako mag-end, kapag umuwi po ako doon sa Ilocos, meron pong 2 o 3 malalaking puno ng mangga doon. Mas matanda pa po sa akin yun. Hindi pa ako pinanganak, mangga na siya. Akala ko, kapag teenager na ako, dahil matanda na siya, hindi na siya mamumunga. Kapag uwi namin doon, bumubunga pa, ang ganda pa ng bunga. Ngayon na may asawa at anak na ako, bubunga pa rin siya. So naisip ko, hanggat buhay pa to,
pwede pa palang mamunga. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga unos na pinagdaanan, bubunga pa rin siya. Ganon din sa isang tao. Hindi sa dami ng pagsubok ang pinagdaanan mo. Hindi sa dami ng sugat na meron ka. Ang tanong, nananatili ka pa ba? Umaasa ka pa ba? At nananatili ka pa bang gumagrow para sa ating Panginoon? So kapag ikaw ay nananatili, hindi ka sumusuko, kapag ikaw ay nagpapatuloy, maniwala ka, bubunga ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan mo, sa kabila ng mga sugat na meron ka, sa kabila ng mga pagbagsak na meron ka, sa kabila ng mga failures na meron ka. Pero kapag nagpapatuloy ka pa, maniwala ka, bubunga ka pa rin ng matindi para sa kalwalhatian ng ating Panginoon, regardless ng season na pinagdaanan mo sa iyong buhay. So naniniwala po ko na meron ngayon sa atin dito, nandito ka sa season na ito ng paghihintay. Nasa season ka ngayon ng parang ambagal. Nasa season ka ngayon na parang nakakainip. Nasa season tayo ngayon na hindi pa visible yung mga bagay-bagay, parang kulang, parang walang nangyayari sa buhay natin, parang ang tahimik ng kalangitan. Let me tell you this, para lang yan. Dahil sa Panginoon. Maybe, nainip tayo dahil dun sa kronos natin. Di ba naman to? Petsa na, Lord. Yung pala habang nihintay mo yon, nakakapag-develop ka na ng endurance. Yung hindi pa talaga nababago yung asawa mo o yung anak mo. Dahil may prayer ka. Pero ang issue pala doon, hindi siya. Ang issue pala doon tayo. May binabago pala si Lord sa puso natin. Pagdating ng blessing, handang-handa yung pusong tumanggap ng blessing. Hindi niya wawaldasin. Hindi niya wawasakin. Kasi hindi kung ano yung blessing na dadating ang pinaka-importante. Kundi yung sino ang tatanggap. Anong uri ng tao yung tatanggap pagdating ng pagpapalang yun. Why? Mas maraming mga tao na wasak. Hindi nung wala sila eh. Maraming tao na wasak nung meron sila. Kaya ano yung na-develop sa atin bago pa man dumating yung jowang yan. Bago pa man dumating yung asawang yan. Bago pa man dumating yung kayamanan na yan. Bago pa man dumating yung pinagpipray mong yan, ang importante, sino yung tatanggap at sino yung dadatnan. Yun ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Para pagdating nung blessing na yon, mas lalong magiging mabunga tayo. Mas magiging grateful tayo, tama puso natin. At ang dulong-dulo, si Lord ang nululuwalhati. Why? Naging mabuti tayo sa panahon na hindi mabuti ang kapaligiran natin. Naranasan natin ang mabuting Diyos natin kahit hindi mabuti ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya ang sa dulong-dulo masasabi mo, purihin ang Panginoon. It is not about me. It is you, Lord, na gumabay sa akin sa panahon ng paghihintay na yon. Sa panahon ng kahirapan na yon. Sa panahon na hindi ko na halos kaya na pinalalahanan tayo ng Panginoon. Kaya ang importante doon, kasama mo si Lord sa bawat biyahe ng buhay mo. Purihin ang ating Panginoon. Come on, praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon if you can stand right now. Alam niyo po, sa totoo lang, ang magsasaka po ay nagtatanim ng binhi. Pagtanim niya ng binhi, hindi niya po ito hinuhukay araw-araw. Tapos titignan niya kung tumutubo na. Alam niyo po yung ganito, alam niyo ba, sa totoo lang, nangyari po kasi sa akin. Ito, di ba po boat dito, sa amin dati sa Don Antonio, madalas doon, kasi probinsyano nga tatay ko, kailangan may malawak lagi na backyard. Magtatanim. So bata pa lang po ako, natuto na akong magtanim, na makakainin namin. Ganon, kahit na hindi ako inutusan, naging natural siya sa akin. Tapos yung tatay ko talaga nagtatanim ng gulay. Hindi yung tanim-taniman lang yung mga binibenta po. Na ganon. So nasanay po ako noon, pero bilang bata, siyempre immature eh. Minsan iintayin mo, tagal naman ng okrang to. Tagal naman ng talong na ito, ng pechay na ito. Parang ganon. So, kulang na lang, dukutin mo ulit yung seed eh.
Pero po magaling na magsasaka, alam niya ginagawa niya. Pagtanim, hindi niya hukay-hukayin ulit. Kino-cultivate, pero hindi hukayin ulit yung buto. Tapos pipilitin mong lumabas yung bulungan mo. Tumubo ka na. Sabi niya, isang araw pa lang ako dito. Kung munggo to, baka sakali, ilang araw lang. Mangga tong tinatanim mo. Hindi siya basta-basta. So, mabuting magsasaka, magaling na magsasaka, naghihintay siya. Nagdidilig siya at nagtitiwala siya dun sa power ng seed na itinanim niya. Kasi kung susuko siya agad, walang harvest. Ganon din sa'yo. Maraming ginagawa si God sa buhay mo na hindi mo pa nakikita. Pero maniwala ka, nagpo-progress na. Hindi mo pa nakikita, pero may progress na siya. Much of what God is doing in your life is invisible before it becomes undeniable. Maraming mga ginagawa si Lord sa buhay mo na invisible pa siya ngayon. Pero bukas makalawa, magiging undeniable na siya. Patutunayan ng Panginoon na sinasamahan ka niya. Kahit tila baga, pinagtatawanan ka ng mga tao ngayon kasi parang wala nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo. Maniwala ka sa akin. Kahit na minsan parang naiinip tayo. Kasi invisible pa siya. Pero darating ang takdang panahon, magiging undeniable siya. Na kahit na anong pagtatawa ng mga tao, kahit na anong doubts ng mga tao, hindi na talaga madidinay na tunay kang pinagpala. Kasi patutunayan ng Panginoon na sinasamahan ka niya. So let me challenge you. Be firm when you feel like quitting. Be faithful when it feels unnoticed. And be fruitful by trusting God's timing. Don't stop in the middle of the progress. Why? Because you might be one season away from your breakthrough. Huwag kang bibigay. Susuko ka na ba sa gitna ng proseso? O maghihintay ka para sa ani? Dahil malinaw ang promise and it still stands. Ano sabi dito sa text natin? We shall reap if we do not give up. Aani ka pag hindi ka susuko. Baka isang season ka na lang bago ang breakthrough mo. Huwag kang susuko. Ang importante, kasama natin ang Panginoon dun sa journey yon. I want you to close your eyes right now. Ikaw lang at ang Panginoon ngayong oras na ito. Naniniwala ako na ang word ni Lord ay naitatanim sa'yo ngayon. Parang ayaw mo na. Ayaw mo pa naman, hindi pa naman talaga totally. Pero naiisip mo, nararamdaman mo, tama lang naman, natural naman talaga yung weariness na yan. It's natural. Weariness is natural. But giving up is optional. Kang ayaw. Huwag kang bibitiw. Stay faithful sa pinapagawa ng Panginoon. Baka one season away ka na lang sa breakthrough mo. Sa panahon na naiinip ka, humingi ka lang ng tulong kay Lord. He is faithful. Ito maganda dito. Sa panahon na hindi nagiging mabuti ang iba, patuloy kang maging mabuti. Ito ngayon na maganda. Alam mo ba dahil tinuro ito ni Lord? Sa panahon na nag-fail ka, sa panahon na sumasablay-sablay ka, si Lord hindi sasablay. Nandoon pa rin yung mercy niya. Yung deserving mo, hindi niya binibigay. Yung hindi mo deserving, binibigay niya because of grace. Yung deserving mo, na parusa, na matinding palo, madalas di binibigay ni Lord because of mercy. Si Lord ay gracious and merciful. Mananatili siyang faithful sa'yo. Huwag ka lang bibitiw. Huwag kang aayaw. Ikaw sa si Lord ngayong oras na ito. Maaari mong kausapin si Lord. Maging
tapat ka sa kanyang harapan ngayong araw na ito. At sa iyo ngayong araw na ito na tila baga parang gusto mo na mag-give up. Habang pinapakinggan mo itong mensaheng ito, nagmi-minister sa iyo yung word. Na parang harapan kayo ni Lord, kinakausap ka niya ngayong araw na ito. Naku, kang bibitiw. Mahal kita, anak. Maybe this is your first time na dumalo sa gawaing ito, na invite ka lang for the very first time ngayong araw na ito. At kung nangungusap sa iyo ngayon ang Panginoon at sinasabi mo, Lord, tulungan mo po ako. Now is the time of salvation. Isisave ka ni Lord dyan sa pinagdadaanan mo. But first and foremost, you have to give your life to the Lord. You have to accept Him. You must believe Him that He can save you. You must believe that you can become a child of God. Para sa mga naging anak dito na hindi ka naging mabuti sa magulang mo. Pero yung mga magulang mo naging mabuti pa rin sa'yo. Higit sa lahat, mas mabuti ang Panginoon sa panahon na hindi na tayo naging mabuti. Sa panahon na sablay na tayo, mabuti ang ating Panginoon. Naman sa panahon na kung saan, kahit bata pa yung mga anak ko, na kung minsan naiinis ako, pero gumagawa pa rin ako ng paraan para makapag-aral, makakain, maibigay yung pangangailangan nila. Kasi tatay ako. Kasi nanay ka. Ganun si Lord. Kapag anak ka ni Lord, tsatsagaan ka na. Tuturuan ka niya, tutulungan ka niya. If you want to become a child of God today, the Bible said, sino man ang tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. If you want to give your life to the Lord today, if you want to experience this true relationship with God today, na sinasabi mo, Lord, immature po ako. Bata po ako sa faith. Sa Lord, sumasablay ako, may immaturity, Lord. But I believe, Lord, that you are a great Father. Tulungan mo ako, Lord, sa panahon ng immaturity, sa panahon ng failure ko, Panginoon. Yan ang pagiging anak ng Diyos. Alam niya kung sino ang anak. At alam niya kung paano maging tatay sa kanyang anak. If you want to give your life to the Lord today, bibilang ako ng 3 kapatid, tataas mo na mabilis ang kamay mo. At naniniwala ko after this, regardless ng pinagdadaanan mo at sitwasyon mo, your life will never be the same again. Lift up your hands and mananalangin tayo. 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, sabihin mo na nagmumula sa iyong puso. Tell it to the Lord right now. Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord in my life. Save me, Save me. change me, Change me. bless me. Bless me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kung first time mo, binanggit itong panalangin na ito, maniwala ka, tapat ang Diyos. The Bible said, hindi niya itatakwil ang sino mang lumapit sa Kanya. And for all of us today, that you believe that you are a child of God, hindi dahil sasabi ko, dahil sinabi ni Lord. Kung tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, nanampalataya ka sa Kanya, you are a child of God. We are children of the Lord. Right now, na may pinagdadaanan, always declare that the Lord is faithful in your life. Father in heaven, I lift up to you, Lord, every parent na nandirito. Na Lord, may mga silent battles po silang pinagdadaanan sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Na madalas, Panginoon, hindi po alam. But I pray, God, that you touch this heart right now. Maging matatagpot, hindi bibigay, Panginoon, sa kalagitnaan ng pagsubok. I pray, God, that you heal them, yung mga may karamdaman ngayong araw na ito, na gusto pang magpatuloy, gusto pang maglingkod, gusto pang gumawa ng mabuti, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa mga tao, para sa kaluwalhatian mo, Lord. I pray, God, that you grant the desires of their hearts, Lord. In the name of Jesus, bibigyan mo po sila ng capacity, Lord, to do good. In the name of Jesus. Patitibayin mo po, Panginoon. Meron dito, Lord. Halos bumigay na siya. Halos bumagsak na siya, Panginoon. The Lord is lifting you up right now. Ibinabangon ka ng Panginoon.
Pinaghihilom ng Panginoon ng iyong karamdaman, ng iyong mga sugat ngayong oras na ito, be healed in the name of Jesus. The Bible said, by His wounds, we are healed. In the name of Jesus. Lord, I pray for strength for everyone today. In Jesus' name. Envelope this place with your love, God. In the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, manatili ka sa Panginoon. Stay faithful. Ngayong oras na ito, didiligan ka ng biyaya ng Panginoon. The grace of the Lord will shower, will rain upon you right now. Magiging fruitful ka sa season mo. Believe me. May Kronos tayo pero may Kairos si Lord. Walang makakapigil sa ulan ng pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. Ulan ng kagalingan. Ngayong oras na ito, dumaloy sa lugar na ito. Ulan ng kalakasan. Ulan ng biyaya at pagpapala ng Panginoon, dumaloy sa lugar na ito. Receive it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Catch it right now. Receive it right now in the name of Jesus. The Lord is faithful. When we are faithless, He remains faithful. Lord, ulanin mo po ng iyong pagpapala sa lugar na ito. Dahil ikaw po, Panginoon, yung kasama namin sa crucial season na ito ng aming buhay. Kala namin, Lord, nalagpasan na kami ng blessing. Kala namin, Lord, dininay na kami. But Lord, pinatunayan mo ngayong araw na ito sa iyong mensahe, Panginoon. Nag-fail man yun, Lord, yung Kronos namin. Yung timeline namin. Hindi mag-fail, Lord, yung timing mo sa aming buhay. Salamat po. Because the best is still ahead for your people, God. Sa bawat tatay, sa bawat nanay, sa mga anak na nandirito ngayon, sa mga manggagawa, sa mga negosyante na nandirito ngayon, hindi mag-fail ang timing mo, Panginoon. Amazing people of God, let us not grow weary in doing good. For in due season, we shall reap if we do not give up. Lord, starting today, mahirapan na, hindi man maging mabuti ang iba, gagawin pa rin namin ng tama, Lord. Dahil, Lord, ipaparanas mo sa amin ang kabutihan mo habang kami nabubuhay. Thank you, God, for your blessings. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you, God, for your healing and strength today. Thank you, God, above all, for your holy presence, Lord, na nag-fill sa amin ngayong araw na ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. Dahil ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Para sa faithful na Panginoon natin. Amen. Isa pa nga pong malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Praise God. So, naniniwala po ako kanina habang nakikinig po tayo ng Word of God, marami na po tayong ni-receive. Amen po ba? And right now po, sabi nga po in Ecclesiastes, sabi po doon, there's a time to plant and a time to harvest. So, bago po tayo mag-harvest, kailangan po ay meron muna tayong itinatanim. Tama po ba? So, right now po, naniniwala ako, itong pagbibigay po natin ng ating offering at pagbabalik po ng ating tithes, ito po ay way natin ng ating pagtatanim para po may time pa tayo kung saan makakapag-harvest tayo. Mahirap po kasing mag-harvest nang wala pong tinatanim. Tama po ba? So right now po, I just want to encourage everyone na let's give cheerfully to our God and faithfully. Sabi nga po in Malachi chapter 3 verse 10, bring your full tithe to the temple treasury so there will be ample provisions in my temple. Test me in this and see if I don't open up heaven itself to you and pour out blessings beyond your wildest dream. Maraming tao, they just want the blessing pero nakakalimutan nila na magbalik ng tithes. Nakakalimutan nila na every Sunday we should make an offering. And right now, church, I just want to challenge and encourage everyone. Ano yung gusto mo na ma-harvest this year? Right now, this is the right time for you to plant.
right now, sabay-sabay tayong tataniman. Pwedeng promotion mo yan, pwedeng family, pwedeng business, pwedeng pag-aaral, I don't know. Pero naniniwala ako, sa pagtatanim mo na yan, meron kang ma-harvest na kung saan hindi ka lugi, kundi ikaw ay pagpapala at patuloy na gagamitin ng Lord para maging pagpapala pa sa ibang tao. Amen po ba doon? So right now po, meron po dyan sa mga upuan po ninyo, nakadesign po talaga yung envelope na yan para sa inyo. Ayan, you can get that envelope, then write nyo po yung day-to-day, complete name nyo, and then pakilagay na rin po yung amount ng tithes, and then ng offering natin. And naniniwala ako, yung ibibigay mo ngayon sa Panginoon, pangalanan mo yan. And in due season, ma-harvest mo kung ano yung tinanim mo. So right now po, let's pray. Father in heaven, we thank you, God, for this afternoon na binigay niyo po sa amin. Lord, thank you, God, because this giving, it is our opportunity na kung saan magbabalik kami, mag-worship kami sa iyo. And Lord, we pray, God, na kung saan i-bless mo po bawat anak mong nagbibigay right now in the name of Jesus. Lord, sa lahat po ng masaya at may tapat na puso, God, na magbibigay ngayon, Lord, we declare breakthrough. We declare financial provision, God, in the name of Jesus. We declare more testimonies ang mangyayari sa buhay niya. We declare an answered prayer in the name of Jesus. At lahat yon ay bunga po ng pagtatanim ng anak mo na ito. Lord, salamat Panginoon, and we know, God, na hindi kami mawawalan at hindi kami, God, magkukulang kasi, God, sa iyo kami naniniwala at sa iyo kami magtitiwala. Salamat, Lord, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Pakpan po natin ang Panginoon sa oras na ito. And once again, Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. And since it's Mother's Day today, I would like to make an announcement. Okay lang po ba mag-announce? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo dahil kayo naman po ay mga spiritual sons and daughters ng Amazing Hope. Siguro tama lang din naman na kayong unang makaalam nito. We just want to announce na ako po at si Bishop ay may bago pong anak. At lalabas na po siya this May 22. Ipapakita ko po ang picture niya sa oras na ito. Yan po ang aming bagong anak. Yan po ang aming first ever na libro po naming dalawa. Okay, ito po yon. Tayo ba to? Pwede ba natin palakpakan si Lord sa libro na to? Kinabahan ng Bishop. Okay. Para saan ba tong libro na to at anong meron sa libro na to? Babasahin ko lang po kung ano po yung meron sa libro na ito. Relax lang po kayo. Ibigay po muna natin yan sa iba. Okay. Sabi po dito sa introduction, bakit hindi sapat ang mahal kita? Sabi nila, conquers all. Kasi daw po ang pag-ibig ay gasolina ng relasyon. Pero ang relational dynamic nyo ang sasakyan. So kahit gaano karami ang gasolina, yung love, kung sira ang makina o flat ang gulong ng sasakyan, yung dynamic, hindi kayo aandar. Mapapagod lang kayo sa katutulak. Tanong mang katabi mo, tayo ba to? So ang goal po ng librong ito ay hindi para maghiwalay kayo at hindi rin para magtiis ka. Ang goal naman po natin sa libro na ito ay interdependence. Ito po yung stage na kung saan dalawa kayong buong tao, may sariling pangarap, sariling lakas, sariling desisyon, na pinipiling magsama para lalong lumago. Hindi kayo kalahati na naghahanap ng kukumpleto sa inyo, kayo ay dalawang buo na bumubuo ng mas matatag na tayo.
So, ito pong libro na to ay malo-launch po siya this May 22, 2026 sa ating pong main campus. At hanggang ngayon po ay pwede pa po kayong mag-avail at yung pong libro na inyo pong i-avail ay makukuha nyo po sa launching dahil hindi po lahat ay makakapunta doon. Tanging yung mga mag-a-avail lang po ng libro ang may exclusive po na training, okay, seminar na gagawin po namin sa araw po na yon. So that will be May 22 po, 2026 sa 7 p.m. po yan sa ating pong main campus. And napakamura lang naman ito. Para po sa mga details po nito, you can check po our page po, Amazing Hope Main Campus. Kasi marami po tayo Amazing Hope. Amazing Hope Main Campus o Amazing Hope Dash Main Campus. Yun po ang inyong ilagay para po makita nyo po. Nandun na po yung QR code. I-scan nyo na lang po para makita nyo po exactly kung paano po magre-register at paano po makaka-avail ng libro na ito. Supportahan nyo po ang aming unang libro ni Bishop. Ito yung una naming baby para sa body of Christ, para po sa ating lahat. Para sa mga gustong pumasok sa relasyon at sa magkakarelasyon pa. So, dalangin ko po na sama-sama po nating ipanalangin ito kasi naniniwala ako itong libro na to hindi lang to pang atin. Alam niyo po ang unang tinitira ng kaaway ay pamilya. Kasi pag wasak ang pamilya, wasak na lahat, wasak ang bansa. Kaya nandito tayo as a body of Christ para mag-promote na magbuo ng pamilya. Hindi natin na maibabalik kung meron ng nawasak in the past, pero pwede nating gawin na sa present at sa future natin may mabuong mas maganda. At sama-sama po natin itong gawin. Dalangin ko po, samahan niyo po kami sa journey po na ito. Salamat po sa inyong lahat. Pwede ba natin walakpakan si Lord? Sa mga nag-expect na buntis ako, sorry na po. Hindi po talaga. Okay, tatayo po tayong lahat in the grace of the Lord. Sino po dito, you are blessed by the Lord today? Amen. Naniniwala ako, lalabas ka ng lugar na ito. Handa ka na namang lumaban. Handa ka na namang magmahal. Sino dito pagpasok mo, Lord, ayoko na talaga. Tapos sabi ni Lord, no, Lord, di ko na talaga. Wala na siya sa buhay niya. Ayoko na. Tapos sabi ni Lord sa'yo, never stop in doing good. Never stop loving. Alam mo, walang talo na sumunod kay Lord. Kaya dalangin ko paglabas natin ng lugar na ito, you have that heart. Lord, I am going to apply what I have learned today. Dahil doon mo makikita yung kapangyarihan ng word ng Panginoon sa atin. Once again, can we close our eyes? And right now, pag malinaw sa'yo, pinagpala ka ng Panginoon, pwede bang pasalamatan mo siya? Itaas mo yung pangalan niya. Kung meron dito, binago ni Lord yung heart mo, thank the Lord. Kasi hindi ka natalo. Kung susunod ka sa Panginoon, never kang matatalo. Nasa pagsunod mo yung panalo mo, yung victory mo. God, we thank you. Because sometimes, Lord, hindi naman talaga madali yung mga bagay, Panginoon, sa mundong ito. Hindi po madaling sundin. Minsan, Panginoon, ang nais mo, ang utos mo. Pero Lord, salamat sa lakas. Salamat sa courage na ipinapakita mo at binibigay mo, Panginoon, sa amin para makasunod kami, Panginoon, sa nais mo at kalooban mo. Lord, hindi kami perfect. Maaaring minsan makalimutan namin yung word na na-receive namin kanina. But Lord, allow us, Lord, to be reminded, God, every day, Panginoon, na i-a-apply, Lord, namin ito. At kung minsan mag-fail man kami, Lord, babalik kami sa'yo. Hihingi pa rin kami ng lakas para maituloy, Panginoon, namin yung mga dapat po namin gawin para masunod ka po namin sa aming pong buhay. Lord, in this season, God, that we are in right now, I know, Father God, that you are with us. You're never against us, oh God. Salamat po. Lalabas kami ng lugar na to, Lord, bless. In fact, Lord, more than bless. Kasi, Panginoon, kasama ka po namin, Panginoon. Lord, allow us, Lord, to become a channel of blessing to other people as well. Share po namin yung word mo. Ito po, Panginoon, yung ibubuka ng aming bibig. Hindi hatred, hindi ko anuman, Panginoon, kundi salita mo, Panginoon. Salamat po. And once again, if you may, you can raise your hand right now. Receive this benediction from the book of Numbers. And when you say, I receive, I want you to believe. Ito ay mangyayari sa iyong buhay. Church, amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you.
I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen and amen. God bless everyone. See you next Sunday. Happy Mother's Day.